Isang magandang araw sa inyo lahat mga ka-J Lovers. Giovanni B nagbabalik. So pasensya na kayo sa boses natin. So medyo makati yung lalamunan natin. So ang aayusin natin dito ay no sound na amplifier. So 302 UB to. So yan, nakakabit naman yung input natin, yung speaker, pero wala siyang tunog. So ito, may story na daw to ng repair. Kaya lang hindi natuloy yung pag-ayos ito. Ewan ko ba't hindi natuloy. So ating aalamin yan mamaya. Let's get started. So ito, binuksan na natin. Yan, kita nyo yung supply na papunta dun sa wala nang connection o wala nang parang plastic na nakalagay. So sinulda na lang. Kaya may story na talaga ng repair. So nakita nyo ba? Parang nag-switch on yung relay. Napansin nyo ba? Yan, pero wala siyang audio. Yan, wala siyang audio. Pero nag-switch on yung relay. So, nakakabit naman yung speaker natin. So, siguro baklasin muna natin to para malaman natin talaga kung saan ba yung problema. So, tingnan natin na maigi. So, pag tiningnan mo siya mga ka-J Lovers, kita nyo. Ito, mga baklas na rin. So, ibig sabihin nasolda na rin to. Tapos, may napansin ako dyan, parang may kulang na parts na dalawa. So, pasensya na kayo sa boses natin ha. Bali, ginawa natin dito, nag-check muna ako ng biasing, pero may nakita akong open na parang kulang ng parts. So, ginawa ko muna dito, nag-check ako ng biasing. Pero niresolder ko muna siya mga ka-J Lovers para kumapit. Kasi nung tiningnan ko parang hindi luto masyado yung pagkasolda niya. Kaya niresolder ko muna to bago ko siya chinik yung voltage biasing. So, napansin nyo ba? Wala siyang audio, pero may voltage biasing siya. Nag-switch on yung relay. Yan, kita nyo. Pero wala siyang audio. So, bali dito sa parte na to, side na to, talagang wala siyang voltage biasing. Doon sa isang side, yan mayroon. Pero, yan, napansin nyo, wala siyang audio. O mayroon konti lang. So dito may napansin ko, sinabi ko nga sa inyo, kulang siya ng dalawang parts. 100 ohms yata itong kulang. Ayan ang kulang, transistor. Resistor. Isa guys kay kaneh. So yan na nga, nagkikwentuhan kami na may-ari. So binigay lang daw to sa kanya. So doon na to pinaayos ng nagbigay sa kanya. Kaya lang, hindi nga yung sinabi ko, hindi nga natuloy. Kasi, ewan, hindi daw
na kayang ayusin, kaya kulang din ng parts. Bali nagtataka ko bakit inalisan to ng dalawang resistor na 100 ohms. So buti na lang din at nung pag-plug in natin, hindi ko pa alam na wala tong dalawang na resistor na to. So nakatakip pa kasi yung takip. Plinag in natin kanina, buti na lang hindi umusok. Tapos kanina inulit pa rin natin, buti hindi umusok. So yan, kailangan lang natin suntong soldahin. Tapos try natin ulit mag voltage biasing kung normal o magno-normal na rin ba yung biasing nito paglagay natin ng dalawang resistor. So bali na, pasensya na kayo sa boses natin ha, kasi medyo makati yung lalamunan natin. So ayan, nakibit na natin yung resistor. So next natin ay resolder ko lang yung mga iba na kailangan natin i-resolder. Mag-check tayo ng voltage biasing nito. So ayusin ko lang muna yung mga ibang dapat ayusin natin dito na i-resolder. Tapos mag-ano tayo, mag-voltage biasing. Saksa ako nag-agong Then tanog. nagtanaw. Tapos meron pa pala ako napansin dito mga ka-G-lovers, meron tayong nakikitang mayroong mga may kalawan na parts. Tulad nito, Zener diode yun. So may kalawang din, so kailangan natin palitan. So kumuha na ako 22 volts to mga ka-G-lovers para mapalitan natin. Tapos check tayo, mag-check tayo. Medyo madami-dami na rin kasing nakita ko dito may kalawang, pero ito muna yung unahin natin, tapos check natin yung voltage biasing. Once kasi maging normal to, siyempre aalisin ko rin yung mga nakikita ko dyan na may kalawang. Kailangan natin palitan yan kasi siya rin din yung sisira niyan pag hindi mo pinalitan. Kahit mapanormal mo yung voltage biasing yan, mapatunog mo siya ng maayos, kalaunan o katagalan, masisira din yan kasi hindi mo inalisin mo yung mga kalawang na parts. So kailangan alisin mo rin yun at mapalitan mo ng bago. So ganun lang, dapat masigurado mo na talagang maayos mo siya na maigi, maalis mo yung mga nakikita mo na medyo may kalawang talaga para tumagal, ika nga. Kasi yan nga sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo yan inalis, kalaunan o katagalan, yun din yung sisira. So yan, nakabit na natin yung Zener diode, tapos yung 100 ohms. So try nga natin ulit mag voltage biasing kung dito sa side na to ay mag normal pa rin. So check natin. So bali inaalis ko lang muna yung mga plugs na sumobra dyan. Yan, linisan lang natin, tapos check tayo ng biasing. So bali dun sa kabilang channel ay okay yung biasing, pero wala siyang masyadong adyo. Siguro dahil sa may mga kalawang dyan, kasi meron ako nakita mga line o linya na may kalawang. So papalitan ko na lang yan mamaya. Yan, ayos ko lang muna yung pagkasolda. So i-check natin kung magno-normal na ba yung biasing. So tara, check natin nga. Yan, siniset up ko lang yung multimeter natin. Yan, okay.
So, power on natin, tapos check tayo ng voltage biasing. Yan, nakauna. So, dito kanina wala. So, bali, ganun pa rin siya mga ka-G-Lovers, wala pa rin naman. Walang pagbabago. So, ibig sabihin, hindi dahilan yung Zener diode doon at yung 100 ohms. Kaya wala siyang biasing. So, ito mali pala yung na-tester natin. Hindi yan yung Zener diode. Hanapin lang natin. Tingnan natin kung may 22 volts. So, tansyahan lang kasi tingnan ko ulit. Yan, okay, nasilip na natin. Yan, kita nyo 23 volts dito sa kabila. Ito yung pinalitan natin, 23 volts. So, nakalagay dyan 22 volts. Tumaas na rin yan ng konti, 23 volts. So, kinuha kong Zener diode, 22 volts yun. So, wala pa rin siyang voltage biasing, napansin nyo ba? So, dito meron, pero walang audio. Dahil meron ako nakita dyan, may mga kalawang siya. Yan, wala siyang audio dyan. May mga kalawang na line. So, papalitan ko na lang yan para magkaroon ng mas malinaw na audio na to. So, unahin ko muna tong may bandang sira talaga na walang voltage biasing. So, dapat mapanormal natin to. So, kita nyo, nag-switch naman yung relay. May contact naman siya na maigi, di ba? Kasi nag-buzzer siya. Ano? So, wala siyang audio kahit nakakabit yung speaker natin, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na may mga kalawang siya na line sa kabilang channel na to. So, dapat tumunog na yan. Normal na kasi yung biasing niya. So, ito, tingnan natin na maigi. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Hindi ko tago ko. Yan. Sa kabilang channel, wala masyadong kinalawang na parte o parts. So, dito, yan. Yung mga resistor dito, kinalawang na talaga yun, oh. Yun, oh, kita nyo. Tapos yung isang Zener diode na 12 volts, grabe, kinalawang din yan. So, ito, almost lahat na siya kinalawang, oh. So, ang gagawin natin mga ka-G-Lovers, tanggalin natin yung may mga kalawang sa side na to. Tapos palitan natin ng bago. Kasi dun sa kabila, ay wala talaga kung masyadong nakitang may kinalawang na part. So, dito lang, iwan ko ba't dito lang. So, baka na ano yata to ng tubig, kita nyo naputol yung paa. So natanggal na yung resistor, kinalaw ko lang. So tara, palitan lang natin to ng mga resistor, tapos check tayo ulit. Bali, tanggalin ko lang tong mga resistor, tapos palitan natin ng bago. So check tayo ng biasing pag napalitan na natin ng bagong resistor. So skip na lang natin to. So bali, ito na mga ka-G-Lovers, yan, nakuha ko na yung mga resistor. Ang daming mga kinalawang talaga sa kabilang channel. So, kailangan na rin natin siyang linisan ng WD-40 kasi yung mga butas niya ay meron mga konting kinalawang. So, maalis dapat yung mga kalawang na yun bago natin ipasok itong mga resistor na to. Kasi dyan din yan magsisimula ulit na kalawangin. So, bali, kabit ko lang itong mga resistor na to, tapos check tayo ulit ng voltage biasing nito. So, malalaman natin kung dito ba talaga sa kalawang na to yung problema niya. So, titingnan natin. Kasi once na mag-normal to, ibig sabihin dito talaga sa mga resistor na to kinalawang. Pero pag hindi nag-normal, so may problema pa ang iba. So, malalaman natin yan mamaya. So, bali dito, pinas-forward ko na lang para may kabit natin itong lahat mga resistor, tapos makacheck tayo ng biasing. So, hindi ko na siya pinutol kasi para malaman nyo talaga kung gagana ba itong pagpalit natin ng resistor. So, inalis natin yung mga kalawang. Kaya, dyan, malalaman natin kung magno-normal ba. Pag hindi nag-normal, yung drive naman ang papalitan natin. So, ganun lang yan kasi mayroon mga drive dyan. So, una mong tingin, hindi kinalawang. Pag tinanggal mo, dun mo malalaman talaga may kalawang. So, ito muna, unahin natin yung resistor muna. Tapos, yan, niresolve na natin siya. Check tayo ng voltage biasing nito kung magkakaroon na ba ng voltage biasing. So, ganyan lang naman. So, paulit-ulit yung ginagawa natin. So, napakadali lang naman yan. Basta alam mo yung proseso.
So, lagi ko itong ginagawa. So, lagi nyo na rin nakikita sa mga ina-upload ko na video. So, pinapalitan ko yung may mga kalawang. Basta lagi nyong tatandaan na basta may makita kayong may mga kalawang, obligado nyo nang palitan yan. Kasi, yan nga, sinasabi ko sa inyo, katagalan, yan din yung sisira niyan. Kaya, napaka-importante na matanggal nyo at mapalitan nyo yan. So, ayan naman ka-G-Lovers. Nilinisan ko na rin siya. So, ready for testing na tayo. So, hindi ko yan in-skip ha, mga ka-G-Lovers. So, importante kasi yan para malaman nyo kung dun lang ba sa resistor yung problema o may problema pang iba. So, nag-check tayo ng biasing. So, kita nyo naman, napansin nyo. Wala pa rin siya, di ba? So, next natin, sa drive naman tayo magpapalit. So, okay yung sa kabila talaga. Bali, unahin ko lang muna tong sa may bandang heatsink nya. Itong C9014 to. So, kadalasan, minsan sa hindi nagkakaroon ng biasing, dito yan. May problema. Kasi, chinik natin yung single diode, may voltahe naman siya. So, ibig sabihin, baka dito. So, hindi pa natin alam. So, palitan lang natin to ng bago, saka natin malalaman. Pag ganun pa rin na wala siyang voltage biasing, so hanapin lang natin dun sa may mga 551, 5401, tingnan natin baka may kinalawang na rin doon. Or may nag-leak o may nag-shorted, pwede natin i-test. So, ganyan lang naman yung step by step niyan para maayos natin. So, yan, tinanggal natin yung C9014 na transistor, yung sa may heatsink. Bali, kukuha lang tayo ng bago na pampalit. Yan, kita nyo si 9014 o S9014. So, kukuha lang tayo ng pampalit. Tapos, try natin ulit siya. Hindi. Kulog to sa mata. Maripangin ko yan. So, ito nakakawa kong pampalit, mga ka-G-Lovers. Yan. Kapit lang natin to. Tapos, testingin natin ulit kung magkakaroon na ba ng voltage biasing. Anong klase ng voltage mo? Wala. So, balik tayo sa pag-check ulit ng voltage biasing. Dito na natin siya malalaman kung meron na siyang biasing o wala pa ba. O kita nyo, mga ka-G-Lovers, wala pa rin, di ba? So, proceed tayo dun sa sinasabi ko. So, dun tayo sa mga 551, 5401, palitan natin. So, tara, gawin na natin. So, bali yan na, mga ka-G-Lovers, tinanggal ko na rin. Kita nyo, may mga kalawang, napalitan ko na rin siya. So, yan, hindi ko na pinakita sa inyo, tinanggal ko na lang. Yan. Tapos, resolder natin. Yan. Tapos, pagkatapos natin ito, so, check tayo ng voltage biasing. Dahil sa pagpalit natin ng mga pre-drive, yan, chinik na natin yung voltage biasing, okay na siya. Kita nyo. Tapos dito sa kabila, talagang okay to. May inalis pala ako dyan na kinalawang na jumper. Kaya pag
audio test natin, tingnan nyo maigi ha. Kaya pala hindi tumutunog sa kabila dahil napansin ko, kahit nagpalit na ako ng jumper na kinalawang, ito pala nakatanggal. Yan o, kita nyo. Wala siyang nakalagay na jumper. Inalis ng naunang technician, kaya pala malito-lito ako bakit wala siyang audio, kahit good yung voltage biasing. Tapos inalis ko yung kinalawang na jumper, ganun pa rin, hindi pa rin siya tumutunog dahil pala hindi ko kasi ito agad napansin na inalisan pala ng jumper dito sa papuntang speaker na o papunta dun sa relay. Inalisan pala. Kaya kanina, yun nga sinasabi ko sa inyo, nagtataka rin ako kasi good yung biasing, switch on yung relay, pero hindi tumutunog. Wala siyang audio pag audio test natin. Kasi hindi ko naman talaga pinukusan o pinansin na yung pala may nakatanggal. Nalaman ko na lang nung napatunog ko sa kabila, tapos nag-trace ako, tiningnan ko yung yung mga may kinalawang na jumper, pinalitan ko, nag-audio test ako, hindi pa rin tumutunog, kaya chinik ko kung baka may putol na linya. Yun nga, nakita ko, may putol nga, inalis yung jumper, kaya pala hindi tumutunog yung sa kabilang channel. So, yan lang naman, kaya almost nalito rin ako dito na ganon, na kaya pala hindi tumutunog. Di ba nakakapagtaka kasi yun, good yung biasing, na-switch yung relay pero wala siyang audio. So ito pala yung dahilan, wala siyang jumper. So pag hindi mo kasi pinukusan o tiningnan ng maigi, hindi mo talaga makikita o hindi mo siya mapapansin na wala pala siyang nakalagay. Yan. Pero may butas na yan talaga mga ka-J-Lovers. Hindi ko lang talaga pinansin masyado. Kasi nakapokus nga ako dun sa kabilang channel na hindi tumutunog o ay hindi normal yung biasing. Dun ako nakapokus. Kaya hindi ko yan pinansin. Talagang hindi ko pinansin. So nakatanggal. Baka yung dating jumper nakalagay dyan, kinalawang, tinanggal niya, hindi binalik ng bago, hindi pinalitan ng bago. Kaya siyempre yung susunod na technician, pag hindi mo talaga pinansin, talagang hindi mo malalaman yan, hindi mo makikita o hindi mo papansinin. So ito, kinabitan na natin siya ng bagong jumper para malaman natin na dapat tumunog na siya, na kasi normal yung biasing, tapos na-switch yung relay. Sa kabila, okay na, diba? Napakinggan nyo naman, okay na yung kabila. Naayos na natin kasi pinalitan na natin yung resistor. Nalisin natin yung mga may kalawang na resistor. Tapos, yun nga, sinasabi ko sa inyo na yung mga pre-drive, pinalitan natin. Saka pangala mga ka-J-Lovers, yung kita nyo, may audio na, parehas left and right. Yung sinasabi ko pala na 12 volts na Zener diode, pinalitan ko na rin yun mga ka-J-Lovers. Kaya yan, okay na rin yung supply dyan, normal na rin. Yan, may tunog na rin siya. So thank you very much. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin ito. Maraming salamat sa inyo lahat.